Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Sendo. Taong 1975. Capiz. Isang mananabas ng tubo itong si Sendo. Nang panahong ito ay nasa edad 20 anyos pa lamang siya. Hindi nakapag-aral ng kolehiyo dahil sa kahirapan. Sa murang edad ay nabatak ang kanyang katawan sa trabaho. Kaya naman bilugan ang kanyang katawan. At bukod pa dito ay napakalakas ni Sendo. Kadalasan niyang natatapos ang toka niya ng mas maaga. Napakasipag din ni Sendo kaya naman napagkakatiwalaan siya ng kanyang amo. Madaling araw pa lang ay nagsisimula ng maggapas ng tubo si Sendo. Hindi niya alintana ang kate na dulot ng basang dahon ng tubo. Kaunting kaalaman. Ang dahon ng tubo ay may maliliit na parang mga buhok na kapag nabasa ng hamog o ng ulan. Dumidikit ito sa balat ng tao. Maaaring bumaon at magdulot ng pangangate. Ipinaliwanag ko ang bagay na to dahil malaki ang tulong ng dahon ng tubo para sa ating pida. Balik tayo sa kwento. Kadalasang madaling araw nagsisimula si Sendo. Maaga din siyang umaalis sa kanilang tahanan. 3:00 ng madaling araw ay naglalakad na siya papunta sa tubuhang ginagapasan. At dahil dito isang nakakakilabot na engkwentro ang kanyang naranasan. Medyo may kalayuan kasi ang tubuhan mula sa kanyang tahanan. Mahigit 30 minuto ang lakaran. Meron siyang daraanan na maliit na sapa, kawayanan, at malawak na tubuhan sa magkabilang bahagi ng daanan. Habang naglalakad si Sendo, may napansin siyang itim na figura sa tabi ng sapa. Ang buong akala niya ay kalabaw lang ito. Ngunit biglang nanlamig ang binata. Nang tumayo ito gamit ng 2 paa. Kaagad napatago si Sendo sa mayabong na tubo. Pinagmasdan niya kung anong nilalang ang nasa harapan niya. Swerte namang hindi siya napansin. Umalis din ang nilalang na yon. At nang masigurado ni Sendo na wala na ito, dali-dali niyang pinuntahan ang pinanggalingan ng elemento. Laking gulat niya nang makita niya ang isang patay na katawan ng baboy. Walang pagdududa. Alam ni Sendo na aswang ang nilalang na nakita niya. Inilabas niya ang kanyang panabas. Marahang naglakad sa pag-asang muli niyang makikita ang nilalang. Sinundan niya ang mga bakas na ginawa nito. Hanggang sa natuntun niya ang isang kubo. Pamilyar sa kanya ang kubong iyon. Dahil ito ang tirahan ng isa sa mga kasamahan niya na itago na lang natin sa pangalang Esoy. Nang panahong ito ay hindi alam ni Sendo ang kanyang gagawin. Nagdadalawang isip siya kung kukomprontahin niya ba ang kasama. Alam niya sa kanyang sarili na maaari siyang mapahamak. Kung sakaling tama ang duda niya na aswang nga si Esoy. Kaya minabuti niyang ipagpaliban ang iniisip at tumuloy na lang sa paggapas ng tubo. Pagsikat ng araw, kaagad niyang nakita si Esoy at binati pa siya nito. At para hindi mahalata ay tumango si Sendo. Pinagmasdan niya si Esoy habang nagtatrabaho. Tinitignan niya kung may kakaiba ba kay Esoy. Napansin niyang umiiwas itong pumasok sa makapal na tubuhan. Palagi lang siyang nasa tabi kung saan malawak at hindi didikit sa kanyang balat ang tubo. Nakumpirma niya ang hinala kay Esoy, ngunit hindi niya alam ang gagawin dahil wala siyang karanasan kung paanong pumatay ng aswang. Hanggang sa naalala niya ang kaibigan ng tatay niyang si Manong Manuel. Kilala itong manggagamot doon sa lugar at merong sabi-sabi na nakapatay na ito ng isang aswang. Pagkatapos ng kanyang trabaho ay pinuntahan niya ang bahay nito. Sumakto namang nagpapahinga ang matanda kaya't kaagad niyang nilapitan. Magandang hapon po, Manong Manuel. May idudulog po sana ako sa inyo eh. Bungad ni Sendo sa matanda. Oh, ano naman yon? Nanuno ka ba o nakulam?
Tugon ni Manong Manuel sabay higop ng kape. Hindi po Manong kasi po. Paano ba to? Ganito po kasi Manong, kaninang madaling araw. Habang papunta ako sa gapasan, may nakita akong napakalaking... Hindi na naituloy ni Sendo ang sasabihin niya dahil dinuktungan ito ni Manong Manuel. Kalabaw! Kalabaw ano? Alam mo, naroon din ako. At nakita ko nung sinundan mo yung aswang. Tama ang hinala mo. Aswang si Esoy. Naghahanap lang ako ng solidong pruweba para patayin yung hayop na yon. Wika ni Manong Manuel. Nagulat si Sendo dahil hindi man lang niya napansin ng matanda nung sinusundan niya ang elemento. At dagdag pa ni Manong Manuel, kailangan nilang pagplanuhan ang pagpatay sa nilalang dahil hindi sila pwedeng basta-bastang pumasok sa dome ng kalaban. Inutusan ni Manong Manuel si Sendo na manmanang mabuti ang bawat kilos ni Esoy na siya namang ginawa ng binata. Kaso nga lang parang alam ni Esoy na sinusundan siya ni Sendo kaya't naging mas maingat ang kanyang mga kilos. Dumating ang isang hapon, araw ng sweldo. Nagkayayaang mag-inuman ang magkakasama sa gapasan. Pagkakataon ito para kay Sendo na mahuli si Esoy. At upang walang tumanggi sa mga kasamahan, siya na ang nagpresentang bumili ng kanilang inumin. 5 galon ng lambanog ang binili nila. Medyo may kalakasan sa inuman itong si Sendo at hindi gaanong nalalasing. Habang nag-iinuman ay pinakikiramdaman niya si Esoy. Hanggang sa tuluyan ng nalasing ang lahat ng mga kasamahan. Nagkunwari siyang tulog. Habang nakapikit ay maigi niyang pinakiramdaman ang katabing si Esoy. Nang maramdaman niya itong kumilos, bahagya niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakita niyang papatayo si Esoy. Hinayaan niya muna itong makaalis. Alam niya sa sarili niya na nagpapanggap lang din itong lasing. Kaya't nang makalayo si Esoy ay kaagad niya itong sinundan. Pumasok si Esoy sa kawayanan sa tabi ng sapa. Lumuhod sa harapan ng puno ng balete at meron siyang hinukay. Isang sisid lang gawa sa sungay ng kalabaw. Naghubad si Esoy ng kanyang damit at ibinuhos sa kanyang katawan kung ano ang laman nung sisidlan. Napakalayo ng distansya ni Sendo ng mga oras na yon. Ngunit amoy na amoy niya ang masangsang na aroma na nagmumula sa likidong ipinapaligo ni Esoy sa kanyang katawan. Patuloy na pinapanood ni Esoy ang ginagawa nito hanggang sa tila nanlamig siya dahil bigla na lang nawala si Esoy sa kanyang harapan. Nanigas ang katawan ni Sendo nang makarinig siya ng angil mula sa likuran. Marahan siyang lumingon at nakita niya ang isang napakalaking baboy ramo na nanlilisik ang mga mata at nakalabas ang napakatulis na ipin. Marahang naglalakad pa atras si Sendo at naglalakad naman ang elemento papunta sa kanya. Maswerte namang may dalang panaba si Sendo ng mga oras na yon, kaya't sinugod niya ang nilalang at hinataw ng panabas. Ngunit napakabilis kumilos ng elemento at hindi niya ito magawang tamaan. Aksidente niyang nabitawan ang panabas. Dahil dito naisipan niyang tumakbo papasok sa loob ng tubuhan. Hindi pa mahaba ang mga tubo ng oras na yun, kaya't kitang-kita ni Sendo ang nilalang habang nakasunod sa kanya. Tuloy-tuloy lang sa pagtakbo si Sendo hanggang sa napansin niyang wala nang nakasunod sa kanya. Pagbalik niya ng tingin sa likuran, nakita niyang nakatayo ang elemento habang nagkakamot ng buong katawan. Naalala ni Sendo ang dahon ng tubo. Makapal din ang hamog ng mga oras na yon, kaya't kumapit sa balat ng aswang ang maliliit na buhok sa dahon ng mga ito. Habang abala sa pagkamot ng katawan ang nilalang, naganap si Sendo ng bagay na pwede niyang ipanghampas o ipangsaksak.
Nakakita siya ng isang matulis na kawayan. Binunot niya ito mula sa lupa at dali-daling sinugod ang elemento. Nasaksak niya ito sa tagiliran. Ngunit nakatakbo ang nilalang. Sinubukan niya itong habulin ngunit napakabilis nitong tumakas. Hinanap niya pa ito sa buong paligid, ngunit walang bakas na naiwan ang aswang. Matapos ng lahat ng kaganapan ay umuwi na siya sa kanyang tahanan. Kinabukasan sinabi niya ito kay Tandang Manuel. Isang malakas na batok ang natanggap niya sa matanda. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Nako, paano kung ikaw yung nilapa ng aswang? Ang sabi ko manmanan mo lang. Nako, kapag napahamak ka, sagutin pa kita sa tatay mo eh. Galit na wika ni Mang Manuel habang nagkakamot ng ulo si Sendo. Kasi manong, pagkakataon ko na sana yun. Yun nga lang nakatakas eh. Pagdadahilan ni Sendo. Yun na nga. Sa palagay mo ba hindi ka nakilala ng aswang? Alam mo sa ginawa mo, Sendo, mapapahamak pati ang mga mahal mo sa buhay. Sus Mariosep kang bata ka, hindi ka nag-iisip. Pagpapaliwanag ng matanda dahil alam niyang siguradong babalikan si Sendo ng aswang. Kaya naman gumawa siya ng pangontra at ibinigay ito kay Sendo. Inutusan niya itong gumawa ng mga sibat na yari sa bagakay at paikutan ng makabuhay ang buong paligid ng kanyang tahanan. Sinunod naman ito ni Sendo. Nagtataka ang mga magulang niya sa ginagawa niya. Ngunit ipinaliwanag niya na proteksyon ito sa mga nilalang. Bali-balita din kasi sa kanilang lugar na napakadaming aswang ang gumagala. Buong gabing hindi nakatulog si Sendo sa sinabi ni Manong Manuel. Pero sa awa ng amang may likha, wala namang masamang nangyari sa kanya pati na din sa kanyang pamilya. Ngunit kinabukasan habang nagtatrabaho, nilapitan siya ng isa sa mga kasamahan at bilang katiwala ng kanyang amo, nagpaalam itong uuwi sa kanilang lugar dahil may sakit ang kanyang asawa. Pinayagan naman ito ni Sendo. Huli na nang malaman niyang kakaunti na lang pala ang kanyang tauhang natitira. Pagsapit ng hapon, tinipon niya ang mga tauhan para ibigay ang mga gagawin kinabukasan. Tapos na din kasi ang gapasan kaya't kailangan nilang linisin ang buong taniman. Sinipat niya sa paligid si Esoy, ngunit hindi niya ito makita. At habang nagbibigay ng mga gagawin sa mga kasamahan, nakita niyang nakasilip si Esoy mula sa isang puno, nakatitig ng masama sa kanya. Alam na ni Sendo ang susunod na magaganap. Siguradong nakilala siya ni Esoy noong nagkasagupaan sila doon sa loob ng tubuhan. Kaya naman pagka-uwi ni Sendo ay ibang daanan ang tinahak niya. Pumunta siya sa bahay ni Manong Manuel. Sa kalagitnaan ng paglalakad, bigla siyang nakarinig ng huni ng manok. Dito niya napagtanto na kuto-kuto ang sumusunod sa kanya. Hinayaan niya lang ang elemento dahil tiwala siyang hindi ito makakaatake dahil sa ibinigay na pangontra ni Manong Manuel. Marahan siyang naglakad habang inilalabas ang kanyang panabas. Hanggang sa nakarinig siya ng malakas na angil mula sa galit na aso. Huminto siya at lumingon na siyang pinakamalaki niyang pagkakamali. Mula sa kanyang likuran lumabas ang malaking itim na nilalang at sinakmal siya. Nagtamo ng sugat sa balikat si Sendo, natumba sa lupa, at nang makatayo ay hinanap niya ang nilalang. Naririnig niya ang pag-angil nito ngunit hindi niya nakikita. Hoy Esoy, alam kong ikaw yan. Kung talagang matapang ka, harapin mo ko. Lalaki sa lalaki! Wika ni Sendo. At maya-maya lang ay nagpakita ang isang lalaking nakahubot-hubad sa harapan niya. Kumikintab ang balat kapag nasisinaga ng buwan. Nagliliwanag ang mga mata at nakalabas ang matutulis na pangil. Hindi ka na sana nakialam pa, Sendo.
Sana hinayaan mo na lang akong gawin ang mga gusto kong gawin. Ayoko sanang patayin ka, pero kailangan. Wika ni Esoy at napangiti naman si Sendo. Alam mo, Esoy, alam mong hindi ko papayagan na maghasik ka ng kasamaan dito sa lugar. Kaya't pasensya ka na, dahil kahit mamatay pa ako, pipigilan kita. Tugon ni Sendo. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na wala siyang laban sa elemento dahil sa lakas at bilis ng nilalang. Kaya naman tumakbo siya pabalik ng tubuhan. Sinundan naman siya ni Esoy. Dali-daling pumasok si Sendo sa mga tubo at pagkarating niya sa gitna ay tahimik siyang tumayo. Pinakiramdaman niya ang kaluskos ng dahon. Ginamit niya ito upang malaman ang pagmumulan ni Esoy. Maya-maya pa ay kumaluskos sa bandang likuran niya. Inantay niya itong makalapit ng husto at inundayan ng taga gamit ng kanyang panabas. Umangil ng napakalakas si Esoy. Alam ni Sendo na napuruhan niya ito dahil narinig niya ang pagtama ng talim ng panabas sa buto ng nilalang. Nagpatuloy sa pag-atake ang aswang. Ngunit hindi siya makalapit ng husto dahil alam ni Sendo kung saan siya manggagaling. Idagdag mo pa dyan ang pangontrang suot ng binata. Kaso nga lang, parang hindi nauubusan ng lakas itong si Esoy dahil sa tuwing tatamaan siya ni Sendo, kaagad namang naghihilom ang sugat niya. Unti-unti nang nakaramdam ng pagod si Sendo dahil napakabigat ng hawak niyang panabas. Naramdaman ni Esoy na nanghihina na si Sendo, kaya't mas lalo niyang hindi tinigilan ang pag-atake sa binata. Ilang sandali pa ay tuluyan ng naubos ang lakas ni Sendo. Inisip niyang ito na ang katapusan ng buhay niya. Lumuhod siya sa lupa. Inantay ang susunod na gagawin ni Esoy hanggang sa naramdaman niyang may kumikilos mula sa kanyang likuran. Binitawan niya na ang kanyang panabas. Nanalo ka, Esoy. Ngayon alam ko na hindi kayang pigilan ng normal na tao ang isang aswang. Wika ni Sendo, ngunit iba ang sumagot sa kanya. Oo, tama ka. Hindi nga kayang pigilan ng ordinaryong tao ang aswang. Kaya tumayo ka na dyan at umalis na tayo habang nagpapagaling pa ng sugat yung demonyong yon. Ano bang pumasok sa isip mong bata ka? Talagang hindi ka nadadala. Wika ni Manong Manuel at kaagad niyang inakay si Sendo palabas ng tubuhan. Ang buong akala ni Sendo ay si Esoy ang lumapit sa kanya. Laking pasasalamat niya dahil ang matandang manggagamot pala ang nagpunta upang tulungan siya. Pagkarating niya sa bahay ni Manong Manuel, kaagad na ginamot ng matanda ang mga sugat. Nag-usal din ng pangdepensa si Manong Manuel at pinainom ang isang uri ng katas ng halamang gamot. Ayon kay Manong Manuel, ito ay pinakuluang katas ng ugat ng tanglad, mabisang pangbawi ng lakas. Nang maubos ni Sendo ang inumin, ramdam niya ang unti-unting pagbalik ng kanyang lakas. Badong, nasugatan ko ng malubha si Esoy. At sigurado kong masusundan natin siya kung saan man siya nagtatago. Wika ni Sendo. Ngunit sinabihan siya ng matanda na wala itong ibang pupuntahan kung hindi ang kanyang tahanan. Dahil naroon ang mga ginagamit nitong langis upang gamutin ang kanyang sugat. At isa pa, sa bawat paglapit ni Esoy sa kanyang tahanan, ay siyang pagbalik ng kanyang lakas at paghilom ng lahat ng sugat. Kaya naman dali-dali silang nagpunta sa bahay ni Esoy, ngunit walang tao doon sa lugar. Manong, wala pa siya dito. Mas makakabuti siguro kung salubungin natin siya sa gubat. Siguradong meron siyang naiwang mga bakas doon sa lugar. Wika ni Sendo, ngunit hindi pumayag ang matanda. Itinuro niya ang hagdan sa bahay ni Esoy at sinabihan niya ang binatang maupo sa pinakamataas na bahagi ng hagdan. Inabutan din siya ng matanda ng buntot ng pagi
at isang supot na punong-puno ng asin na may halong konsagradong langis. Huwag na huwag kang aalis dyan sa atangan kahit anong mangyari. Kapag nagpumilit siyang umakyat sa bahay, hagupitin mo ng buntot ng pagi o hindi kaya sabuyan mo ng langis. Susubukan niyang umakyat sa hagdan at sa bawat baitang ng hagdan na maapakan niya, katumbas nito ang pagdagdag ng kanyang lakas, kaya't mag-iingat ka. Wika ni Manong Manuel at kaagad na siyang umalis. Teka Manong, saan ka pupunta? Huwag mo akong iwan dito! Wika ni Sendo ngunit hindi siya sinagot ng matanda. Salip ay nagtago ito sa puno. Maya-maya pa ay dumating na si Esoy na punong-puno ng sugat ang katawan. Walang yaka. Hindi mo ba ako titigilan? Wika ni Esoy sabay hakbang paakyat ng hagdanan. Ngunit hinagupit siya ni Sendo ng buntot ng pagi. Napasigaw si Esoy dahil sa sakit. Hindi kita papayagang makaakyat sa pamamahay mo, aswang. Napakadami mo ng pinerwisyo sa baryong ito, kaya't kailangan mo ng pagbayaran ng lahat ng kasalanan mo. Wika ni Sendo, ngunit nagpumilit si Esoy. Tuloy pa din siya sa pagtatangkang makapasok sa loob ng tahanan. Nakahakbang si Esoy sa unang baitang. Napangiti ito at nagsalita. Umanda ka, dahil kapag nakapasok ako sa bahay ko, gagaling ang lahat ng sugat ko. Ikaw at ang pamilya mo ang susunod kong hapunan. Wika ni Esoy at kaagad siyang sinabuyan ni Sendo ng asin upang umatras. Kaso nga lang hindi umaalis si Esoy sa unang baitang. Nagpumilit siyang makaakyat sa itaas ng tahanan. Kaso nga lang bigla na lang siyang nanigas at bumagsak sa lupa na parang iginapos. Maya-maya lang ay lumabas si Tandang Manuel na merong hawak na libreta. Habang naglalakad papalapit sa kinaroroonan nila Sendo, nag-uusal siya ng kung anong mga dasal. Sumisigaw si Esoy dahil sa sakit habang hinahawakan ang kanyang tenga. Itigil mo yan, tanda! Napapaso ako! Itigil mo yan! Wika ni Esoy ngunit hindi nagpapaawat ang matanda. Tuloy-tuloy siya sa pag-usal. Sinubukan ni Esoy na makatayo ngunit sa tuwing babangon siya ay muli din siyang bumabagsak. Maya-maya pa ay binunot ni Tandang Manuel ang kanyang punyal. Inihipa ng dasal. Sabay tarak sa liig ni Esoy. Sa ngalan ng Amang may likha at sa besa ng kapangyarihang iginawad sa akin, hinahatulan kita ng kamatayan. Isinusumpa ko din na hinding-hindi ka na makakabalik, ikaw at ang mga kaori mo. Wika ni Tandang Manuel. At nang bunutin niya ang punyal ay bigla na lang nagliyab ang paligid ng tahanan. Unti-unting gumapang ang apoy papunta kay Esoy hanggang sa tuluyan siyang natupok ng apoy. Hindi makapaniwala si Sendo sa nakitang kakayahan ni Tandang Manuel. Hindi niya akalain na ganito kalakas ang matanda. Sinabihan siya ng matanda na isekreto ang lahat ng nakita niyang kaganapan. Ayaw ng matanda na ipagkalat ang kanyang katangian. At ngayon sa kasalukuyan, naninirahan sa Maynila si Sendo kasama ang kanyang pamilya. Ngunit hindi niya malilimutan na minsan meron siyang nakilala na isang malakas na manggagamot. Ito ay walang iba kung hindi si Tandang Manuel.